Lactopapi ang ilimnon nga maayo sa tanang sakit sama sa arthritis, diabetes, sakit sa tiyan, high blood, kidney, ulcer, atay, kalibanga, pagpanglipong-lipong, insomnia ug uban pa. Ang Lactopapi taming usab nga dili mataptan og sakit. Usa kanunaya ang pag-inom sa Lactopapi para happy ug healthy ang pamilya. Mag-Lactopapi kitang tanan. Mag-Lactopapi. Lactopapi, ilimnon alang sa tanan. Lactopapi, palit na. Lactopapi, ilimnon nito kaayo. Number 1, sa tanang sakit kini mo ayo. Lactopapi, ambal nga pagkaan nito baka, okay? Diba? Wow. O kini man nalipod pa, inakanunaya. Lactopapi, mapaitin na. Lactopapi, kanunaya. Lactopapi, masaligan na. Dalik na. Mag-Lactopapi na ilimnon para sa tanana. Sigit na, dali na. Sa Lactopapi, mahappy ang pamilya. Sigit na, dali na. Palit na. Sige na. Lactopapi. Hindi ka nunaya. Lactopapi taluwas. Sige na. Lactopapi. Kahabi. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi, papi. Mag-Lactopapi. Mag-Lactopapi. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Chika og advokasya. Kini ang inyong paboritong oras sa pagbinayloay og opinyon ug panahom gikan sa mga isyu sa katilingban hangtod sa mga tingog nga kinahanglang madunggan. Kini ang Chika ug advokasya. Kuyog sa inyong higala sa kahanginan Grace Baquero. Padayon sa pagpakabana. Maayong Udto Sugbo. Welcome sa atong programang Chika ug Advokasya diri sa Bantay Radyo Cebu. Streaming live nata sa Facebook page nato mga kabantay, no? Please like our official page kana Bantay Radyo Cebu, kanang logo na iro. Yes, kana natig balantay kana. So karong udtuha, nice kay atong topic, no? I have received many interactions, so excited kayo ta karong udtuha. But before that, sa matag pulo nga atong malitok na agyud tay paglaom nga mapukaw. Sa matag chika nga atong masugdan, adunay advokasya nga mapalig-on. Mayong adlaw kaniyong tanan ug welcome once again sa Chika ug Advokasya. Sa dili pa nato sugdan ang exciting nga chika mga kabantay, let us acknowledge our hook-up stations nga mao'y nagpalanog sa atong programa diha silang mga areas. Of course, we have DYPS BT Radio diha sa Tuburan.
ug ang DYAJ1 Heart Radio diha sa Sambuan. Ug ato sa i-greet ang ato ang mga early sayo kaayo na ning lantaw no ug naminaw nato karon sa Chika ug Advocacia diri sa Bantay Radyo Cebu, James Carl de Guzman diha sa Barangay Tisa. Of course ato kaubang kabantay Alan Rosete, si Laika Genesis Bakero niingon nga maayong udto sa tanan. No, ang atong topic very timely, no? Very timely, very haom, very trending, no? Nahilom naman ta ni balik na sa tungod sa pangitabo kagahapon. But before ta mo dig deep sa atong topic for this day, ato di ang i-congrats no ang Clinica Prime, no? Gahapong adlaw nalami kay ilang giveaways, no? Gahapong adlaw ila nang giablihan ang pinakabag-ong branch nila sa Clinica Prime, ang ikaapat nila nga branch na diha sa Mantuwood Town Center, SB Cabahog Street, Mandaue City. No, ang bag-ong pasilidad nagpalig-on sa dedikasyon sa Clinica Prime sa paghatag og komprehensibo, dali maabot og patient-centered nga serbisyong panglawas nga mas duol sa mga komunidad sa Sugbo. No, so gwapa kay mga giveaways na payong, na tumbler, no, nga eco bag, no. So kana siya atong nihibaw-an kagahapon no, sa chairman nga si Edmund Liu nga within 5 years ang ilang tumong gyud nga sud sa 5 ka tuig makaserbisyo sila 1 ka milyon ka mga Pilipino, no, nga pinaagi sa pagpalapad sa ilang network sa mga klinika sa tibuok Kabisayan ug Mindanao. No, congratulations Clinica Prime. Okay, so very hot topic karon. Ingon ni comment ato diri gwapa kay ilahang giveaways hasta ilahang mayor sa Mandaue gwapo. Oh, gwapo kasi Mayor Junkie Uwano. Ngano man oy. Sige gara-gara di halika. Atong hot topic for karong adlaw ang atong tukion ang pait no og makapasubo kaayo nga panghitabo sa atong mga eskwelahan diri sa Pilipinas, no? So maski pa og mura na ni gubat sa laing nasod nga maski dili ta directly affected, ma-feel gyud nato ang impact. Mura na pud diri sa diri sa Sugbo. Although layo ta sa Zamboanga, no? Dako ka siyang impact pud nato diri. Kanang in a span of 2 months, 5 na ka-eskwelahan ang reported nga naay shooting and stabbing incidents, no? Kaghapong adlaw gani Agosto adlaw Martes, no? Agosto 18 ang ikalima nga eskwelahan ang Ateneo de Zamboanga Junior High School mao naka-experience ni aning madugo nga panghitabo. No, ato ni nga kuhaan og pagtulunan, no, atong itukion unsa inyong mga panahom, no. I know daghan kaayong mga ning interact nato when I posted na mo ni atong topic karon. So, let us start no sa context og unsay nahitabo. So, ang tragedy pagkahuman sa usa ka makasubo nga insidente nga naglambigit sa usa ka estudyante dito sa Ateneo de Zamboanga gitukoy sa pamunuan sa eskwelahan ang panginahanglan sa paghunong una no sa regular nga mga kalihukan aron hatagag lugar ang pagsubo o pagampo. So kani lisod kaayo ang kahimtang nga ilang giagian. Ang tuyo ni ani maong adlaw gipahigayon aron magkahiusa ang tibuok komunidad sa Ateneo, mga estudyante, mga maestra, mga staff, sa pagpuno sa suporta, paghatag og dignidad sa nadangatan no, sa pamilya sa mga biktima o paghatag og pagtagad sa mental health o kaayuhan sa tanan. Dili lang estudyante, apil na ang komunidad nga naa kasikbit sa maong eskwelahan. So gahapon no na sila gipahigayon nga day of mourning and prayer. So gi-cancel ang tanang klase og trabaho. So kasagaran ana mag-cancel gid na ang tanan no aron ang tanan makatambong no sa mga gihan-ay nga activities sama sa pag-ampo o paghinuktok no reflection. No kita saan maski dili ta bisig layo ta sa Zamboanga o sa kaning mga lugar kung asa ni nahitabo. This is also a matter of reflection. Gyud dato. No, so na sila Eucharistic celebration, na sila prayer vigil, and of course kaning mental health and counseling services, no? So karon atong
itandi ang uban pang mga insidente kaning stabbing and shooting incident sa mga eskwelahan, no? So kaning duha ka insidente, shooting and stabbing, no? Ang sa mga eskwelahan sa Pilipinas nagpabilin nga usa sa mga pinakaseryosong hulga gyud sa security sa ato mga estudyante o mga kabataan. Bisan pa nga dili ingon ni ana ka kasagaran ang school shooting sa atong nasod, no, compared gyud sa US, no, mas over magyud ang ilahang kuan dito, pero tungod kay dili ingon ana ang atong culture, murag gyud tag ma culture shock, no, and every time na ay mahitabo nga ingon ani. So for example, unsa may mga hisgutan na to, no, unsa may mga incidents, no, like stabbing incidents nga nahitabo previously. So naatay katong sa FEU campus, diba, stabbing sa Manila FEU campus Manila 2012. Ang natabo ato na usa ka 19 anyos nga estudyante sa Far Eastern University di na nato panganlan, ang gidunggap og napatay sa tulo ka miyembro sa fraternity gawas lang sa opisina sa campus security office nga naara pod sulod sa eskwelahan. No, so kana ang hinungdan ana tungod sa kaning hazing fraternity war. So napakita kini nga bisan pa man sa anti-hazing law, ang panagbingkil sa mga grupo magdala gihapon og violenteng aksyon nga moabot sa sulod mismo sa mga universidad, no? Naapod tong sa Quezon City pag 2023 Kulyat High School stabbing, no, ang nitabo ato usa ka 13 anyos nga grade 7 nga estudyante ang gidunggab sa iyang 15 anyos nga classmate sulod jud mismo sa classroom. Namatay ang biktima tungod sa kadaot sa dughan, no? So hinungdan ko no ato pagbuli ug away sa mga minor de edad. So ang maong insidente nagbukas sa dakong debate bahin sa mental health programs ug ang kakuwang sa rikisa, no, pag-inspection o bag checking sa mga pampublikong tunghaan sa high school, no? So kana mga example na sa katong stabbing incident. Napud tay mga noted pod na mga school shooting, no, kay bisan pa man og bisag dili taganahan mo balitag ingon ani, no, but kakuhaan na to siya og pagtulunan, no, at least makakuha ta og igo nga basihanan on asa ta padung from here, no, kana nadili mahitabo ang susama nga senaryo sa ato ang simbakulang, no, sa ato ang lugar. Ang katong sa DLSU campus hostage, no, kanumdum ato sa Manila 2003, ang nahitabo ato usa ka kanhi estudyante ang nakasud sa De La Salle University campus nga nagdalag armas og nang hostage og namusil. So ang hinungdan ko no ato problema sa psychological distress o kawalang sakto nga vetting sa mga bisita, no, o ex-students nga mosud sa pasilidad. Labi na kung ang kaning mga estudyante suod sa guard, no, kana maamik mahugoy-hugoy ra ingon ana. So kato siya na siya problem psychologically kana. Naapod tong nahitabo sa Marawi December 2023 to siya. Mandawi State University nga bombing and attack ba to. So bisan napakita kini nga mas taas nga level na gyud sa threat sulod sa educational institution dito sa Mindanao, no, compared sa Luzon o Visayas. So mauna nga in 2 months lang akong gihiskutan ganina, no, in 2 months time lang nanatay 5 ka mga similar incidents nga nahitabo sa mga eskwelahan sa Pilipinas, no. Kaning 5 unsa man ni pag June 16, atong i-backtrack ha before nato pamasahon ang mga interactions. Pag June 16, di ba, ka-remember mo, Bethel Academy sa General Trias, Cavite. School stabbing to. Ikaduha, June 19, 3 days after, Cavite National High School. Stabbing po to. Pagka June 22, pila na ni-adlaw? After 3 days kapon, San Jose National High School, Tacloban City. Trending kay ni, katong namusil. No? Katong duha sila kabuok. Kato. And then, pagka July 1,
Kabaluay National High School sa Zamboanga. And ang pinaka-latest, which is katong gahapon nga nahitabo, August 18, Ateneo de Zamboanga University Junior High School, no, ang katong shooting. So muna, ang mga pangutana no nga pirming mo santop sa ato nga huna-huna. Unsa kay hinungdan nga makadala mag-armas o hait na mga gamit ang mga estudyante sud sa campus? Usa na no. Ikaduha, asa dapit nagkuwang ang security? Sa entrance, sa gate inspection, o sa giya gikan sa panimalay? No. Napailaing pangutana. Unsa ang epekto sa online games, social media ug mental health sa mga batan-on? So sa dili pa ta maghisgot og mga solusyon, no, mga possible nato nga i-suggest na makatabang sa mga not only the students, including the school, the parents, the teachers, and the community in general. Atong basahon ang inyong mga kaning inyong mga gipag-interact nako. Atong basahon una from Jeneline Binondo. Kuan ni siya, aspiring SK chair no sa Barangay Punta Princesa. Ingon siya, parents cannot leave everything to the school. Kaya at the end of the day, ang school makabantay ra sa bata during school hours. Pero ang home environment dako gihapon og role. Especially kung naay firearms sa balay. Dili lang dapat ang pangutana kay legal ba ni. Mas importante po nga as a parent, sure ba gyud ko nga dili ni ma-access sa akong anak. O diba? Kaya kung ka-remember tagahapon, ang tag-iya sa atong armas, mao ang amahan sa bata nga hepe sa Customs Police na na-relieve gid in town. So naingon si Jeneline, dili ni about blaming the parents, but about reminding everyone nga safety is a shared responsibility. Very nice words, no? Ingon siya, sa ingon niya, safety is a shared responsibility. What happened in Ateneo de Zamboanga should make us reflect on how firearms and other potentially dangerous things are secured at home, especially when there are children or teenagers in the household. Okay, so very good, no? Very well said ni Jeneline Binondo. Salamat kayo. Of course, napot na dawat kay interaction gikan ni San Nicolas Proper Barangay Captain Clifford Jude Ninial. Ingon siya, magbutang og x-ray machine sa entrance. Same sa airport. Dali ra. Gasto lang pero quick og safe gyud. Murag mahal gyud ikap no. Murag mahal gyud ang kanang x-ray machine no, nga same si airport, but eventually, hopefully, in the coming years, maabot ta ani nga point nga naa na tayong x-ray machines diha sa gates atong eskwelahan upon entrance, no? Inspection gyud. Kanit wala taas-taas ko tag trabaho uno na ni kay mahal-mahal gyud siya kap, no? Naapod tay another interaction from Laika Genesis. Ingon siya, ako personally, I have experienced being embarrassed multiple times by a teacher before in front of our class. Honestly, makatrigger jud siya o kalagot sa specific na maestra. Maghilak ra ko sa CR, ako lang agwantahon. Pero as what I've said, children react differently in different situations. Ingon siya, talk to the student privately. O kani, para po sa mga maestra ha, sa mga magtutudlo. Talk to the student privately. Give them encouraging and comforting words. Kaya sometimes, these kids only need someone nga kabalo silang nakasabot nila or dili sila i-judge. They will feel comfortable opening up to you and maybe in that way, maka-avoid ta nga magka-problema between the teacher and the student. So, iyang suggestion, counseling sa mga bata. Mandatory counseling sa mga bata. No? So, katuno mo ito yung first batch of interactions nga ato nga nadawat gikan sa ato ang mga subscribers and followers and listeners, no? So, na pa ni last day before ta commercial, no, kay after sa commercial we will be talking about unsa kay mga possible nato nga ma-suggest para ma-lessen o dili mahitabo ang same scenario or mawala na gyud nato nga incident. No, we will work together hand in hand. But before that, ato ni basahon ang gi-interact ni attorney Lawyer 3 no sa Cebu City Government
former konsehal sa Barangay Kaputhaw, Attorney Ronald Anthony Butch Librando. Ingon siya, lisod jud i-monitor ang online activities sa mga bata karon kay they have their own gadgets. For those parents who possess guns should not let their children access those and use the firearms. As of now, there are no solid proof or study that online games were the cause of their violent tendencies, but the reports on demonic online groups may be the cause. These satanic groups were promoting the culture of violence in the world using minors and innocent children to achieve their demonic goals. That's all and I thank you. Salamat kayo sa imong interaction, Attorney Librando. So maganahan kita maganahan kita chika because daghan kay tag interactors no. This topic is very sensitive but very interesting because it encompasses daghan kayong sectors. Before ta mag-commercial ato nga i-greet ang ato ang mga viewers and listeners. Luz Poro diha sa Liluan. Maayong pagpaminaw. Good afternoon, Ma'am Gracia. Atong kursiyal sa Barangay Punta Princesa, Barangay Councilor Marian Caballero Maraviles, salamat sa pagpaminaw. Sir Larry Alcantara, yes, salamat kay sa pagpaminaw nimo Sir Larry. And ato ang kursihal sa Barangay Labangon, Kursihal Rudy Tabasa og akong classmate pag law school si Sweet Manansala. No, so inigbalik nato hisgutan nato unsay mga ronda solusyon og mga actionable advocacies nga pwede natong hisgutan human ani nga tong mubuong pahinumdum. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopaffi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopaffi araw-araw. Natural ang galing. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po exposure natin sa pang-araw-araw nating na mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eeksesisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactopaffi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopaffi para sa masigla, magandang ating gut health, maging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness.
para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health. The healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Maayong pagpaminaw pagbalik diri sa Chika o Advocacia, oras nato karon alas 12:34. Sa di pa nato nga tiwaso natong topic no natin bag-ong mga listeners and viewers. Neil Elias, maayong pagpaminaw. Konsihal Marian Caballero Maraviles, ako na ni siyang gibasa pero ako nang gibalik. James Philip Salem, classmate ako pag elementary and high school diya sa St. Mary's Academy. Og naminaw na po nato karon atong konsihal sa Barangay Hipodromo, konsihal Mian Agipo, ang Bea Alonzo ng Cebu. Ha? Ang yes, siya mapibibi, uy. No? So ganina atong gihisgutan no unsay inyong mga opinion. Unsay about ani. Karon ato nga tutukan na sa before nato basahon ang tanan ninyong mga interactions, ari na punta sa ronda solusyon og actionable advocacy. So, nay nag-ingon nga pag-inspeksyon og seguridad. No, pagpatuman sa bag-ong patakaran sama sa metal detectors o stricter bag check sa matag eskwelahan. No, so kani ko no na ako no tay legal og katungod nga basihan. No, so, pagrespeto sa privacy. Bisan pa man sa paginahanglan sa seguridad, kinahanglang magpabilin ang pagtamod sa constitutional right to privacy o sa Data Privacy Act. Kinahanglang klaro nga ang pagsusi gihimo alang lamang sa seguridad o dili alang sa panggipit o pamaagi sa pagpakauwaw. No, kanarabay uban. Lain dito tumong, ini ko kay-ukay. So, naputay DepEd o CHED guidelines bahin ana. Kinahanglang subayon ang opisyal nga memorandum gikan sa Department of Education o Commission on Higher Education bahin sa Child Protection Policy o Campus Safety Protocols, di ba? Di ba sakto konsihal Ram Salunoy, Ram salang gihapon diha sa Barangay Kamputhaw. Salamat sa imo nga pagpaminaw kap ka karon. No, of course, si Kapitan Lourdes Lulu Ramirez diya sa Barangay Santo Niño. Salamat kay sa pagpaminaw. Praktikal nga pagpatuman og balanse. Pagsusi nga may tumong, no? Nga kanang gitawag na tug targeted versus universal. Kaning paggamit og handheld og walkthrough nga metal detectors mas paspas og mas dili kaayo invasive kumpara sa manumano nga pagkapkap no o pagkutaw sa suit sa bag. O kada bitong ana-anaon ra sa guard ang kuan ang imong bag as if no nga nay ma. Unsa man gisa ruler? Ruler ba na unsa ba stick ana. So kanang manumano murag di kay siya di gyud siya effective no. Kani metal detectors gyud noon. Pero naapod ra bay mga agency no nga mo-provide sad sila security guards og mga metal detectors. But dali ko na siya maguba. O kana. So kinahanglan na sad nga dapat ampingan, mugasto gyud og metal detectors ang mga eskwelahan no. Kinahanglan adunay klarong listahan kung unsay mga prohibited items, 'di ba? Hait nga hinagiban, mga illegal nga mga substances, vape, sigarilyo, flammable materials, kana no naatay klaro gyud nga listahan ana. Naapod tay clear protocol o protocol training ana. Ang ato ang mga security personnel kinahanglang makadawat og saktong orientation og sensitivity training bahin sa pagtratar sa mga minor de edad og mga kababayen-an. O kinahanglan babay nga guard or staff ang mo check o mo inspection sa mga babay nga estudyante. Ang problema nato sa mga public schools murag usa ra gyud ang ato ang guard no. O kaya mahal man po bagsweldo. O pero because of the incidents no happening murag naagitay gearing towards having more security guards gid no, and of course tabang sa barangay na atay tanod visibility always og ang presence sa ato ang kapulisan. No, ay mo sige tambay sa kuan chip sa stasyonan o panggawas gyud mo. O panggawas ka murag og mga kusihal po no. Manggawas gyud ta oy. Manggawas ta sa atong barangay hall kay wa man diha ang problema. Wala diha sa suod sa atong opisina, manggawas ta katuad dito sa kasitiuan. O unsay mga problema ana.
Okay, maglingkod ta diha, magsige tag huwat, wa gyud. Naato gyud ta, manggawas ta. In the same manner nga ato mga kapulisan, o narabay interaction si former General and now Councilor Paul Labra, ato na basahon niya, ato mga kapulisan dapat naagit tay klarong visibility. No, ang for example, as Cebu City na amatay tagsa ka station kung asa ta nabilong o i-distribute ng mga kapulisan. Dapat na nag-eskwelahan mabuntag mahapon na gabi na agitay ready nga police. Kay kani magong nga atay police visibility, crime rates will be lessen. No, kay bahatlok magyud na mataha magyud na police. Pinagnaakay gidadihang di ba? Pusilo na pusilo lang ko gara-gara kariha. No, maka-violate ka og mga kanang makahimo kag criminality, no? So kana dako jud kay nagtabang ang atong mga kapulisan. Of course, atong mga tanod, but mo lagi no atong mga tanod very limited because wala man na sila armas, no? Kana but because ang atong tanod kay gitawag man nato nagbarangay police, mo na naagid gihapon sila influence, no? Kana ang usapod kaning gitawag nato og transparency o komunikasyon. Pahibawon ang ginikanan, pahibalo sa ginikanan o sa komunidad. Sa wala pa kini opisyal nga i-implementar, no, sa dili pa nato implement ang kaning metal detectors, kaning nana. Kinahanglan adunay consultation o general orientation no uban sa PTA, no, manang dako kay tabang sad ang Parent Teacher Association, ang barangay officials, mga student council aron masabtan ang rason sa maong polisiya. Nganong naamataani nga polisiya? Ngano kinahanglan mata magkapkap? Ngano kinahanglan mata magukay-ukay? Ngano ana-anaon na tag metal detector? Inana. Kay naa naman tay jurisprudence. Naanay nahitabo na kinahanglan nato tagaan og aksyon. Di ba? Umaabot ko siya Jano Abella. So, klarong signages. Magbutang sa taog mga pahibalo sa tanang pultahan, mga strategic area sa eskwelahan, bahin sa inspeksyon. Aron walay mabigla. Mabigla, gid no? Away makuratan. No, magsilbi sabni nga deterrent. In Bisaya, panagang sa dili maayong plano. Okay? Of course, naa kita gitawag nato pros and cons, no? Kani gitawag nato og advantage o disadvantages na timbang-timbangon man na nato. So advantage ana, dako og tabang sa paglikay sa bisan unsang klase sa kalambigitan nga kadaot, no? Mga fights, deadly weapons, drugs ana. So kana dako nagtabang. Ang disadvantage, muhinay na pod ang dagan sa linya, inikabot sa klase. Nanay traffic congestion sa gate. But of course, no, kuan ra gyud na kana nga disiplina, no, everything sa natay drastic na buhaton. Inigsugod ana daghan gyud nagreklamo. Ana magyud na no. Bisag unsa atong buhaton, whether bisag unsa pakadaghan sa atong buhaton nga nindot, naagyo na yung mga evil eyes no, mo bash. Uyaw-uyaw, ngano man ni, uy, maka-hustle kaayo. Kana nga taas sa kaglinya ang gate, ana, no? But, if ang atong intention is good, and our priority is the general welfare, including, most especially, ang atong mga estudyante, kana mag-iron fist bitaw ta, sa sugod ra na lisod, di ba? Sugod ra magyud na lisod. Kana makaingon ta ba nga, ihabit lang ni nato. Kanang marutin bitaw na nato siya, mura og claygo, o clean as you go. Kanang kumaanad na ka nga, imong hipuson mong kinanani, ikaw na mismo mo labay o mo hipos, maanad naman ka, your body will get used to it. No? O, kanang allergy tag hipon, mukaon jud og hipon. Oh, your body will get used to it anyway. Mura na sad na sa kanang mga polisiya nga daghan andi ka uyon, no, sa sugod ra na lisod, but if habitual na gani marutin na siya, eventually maanad ra pod yun ang katawhan, no? So unsa pay laing advantage, maghatag ni og kasiguruhan og peace of mind sa mga ginikanan og sa mga magtutudlo sa ato mga maestra. Ang disadvantage lang pod ani na ay posibilidad nga makadugang og tensyon o fear factor sa mga estudyante kung dili tarungon og dala. Okay? Mao nang kita man gyud ang naadiha sa
komunidad, kita na sa barangay, kita na sa eskwelahan, tabangan nato og pagpasabot ang atoang mga estudyante, no? Na atoy ning comment sa among GC no sa PTA. Ingon siya, naamag gyud tay officer sa kada homeroom. Naamag tay homeroom officers. Why not? Mutabang sad ang mga officers no mag-check sa bag, i-guide ang mga students, which is it's a very good sad no nga suggestion. Kay usab di gamit sa atong homeroom officers, di ba? So at least karon daghan nakitag mga suggestion nga nadawat no kana ang pagpatuman. Ingon na ba to si Kusya JP Labella, no? Bisag unsa ang pagpatuman or implementation mo og dakong hagit kay mo lisod, no? Ang implementation. Di ba? Salamat sa pagpaminaw, Mayla Caballero de la Serna na ni siya. Hi sis, no? So kana ang laing advantage maka-establish ta og disiplina sulod sa campus. Di ba? Mahabit na. Ngayon, isud na to, ablihan ang bag. Or, i-subject nimo imong bag, yung ana-anaon na, no, metal detector. Kana, ingon ana, no? So, ang disadvantage lang, gasto sa kagamitan o pag-maintain sa metal detectors. But, bahala nagmugasto, no? Kung di man si di isad kabayran ang peace of mind natong mga ginikanan. Diba? So, before ta mo go sa atong rekomendasyon, alang sa maayong dagan, diba? Nakita pa rekomendasyon. Of course, ato na sa basahon inyong mga interactions. Anam mo tani, kay maabtan ni tag-uras, unya, hindi na to mabasa, mingon mo wa, di mo basahakon. No, so, kani, ingon si Kapitan Lulu Ramirez diha sa Barangay Santo Niño. Ingon siya, as far as I am concerned, cons, much better, more police visibility inside and outside the campus. And those private cars, i-check good for safety reasons once inside the campus also. Which is a very good observation ni Kap Lulu. Kay katong gahapon nga student ra ba, wala siya ma-check, nagsakay siya sakyanan. No, sakto ba? O sa kana, no, kana, usap po na sa atong hagit, kanang mga nagdalag sakyanan. No, kay di ba yata ka sayon-sayon ana nila paabli silang sakyanan, o atong requisite, ato na silang inspection, no? Kaya naay gyud na guidelines for that. O kani, gikan ni former general and now Cebu City Councilor sa South District, Councilor Paul Labra. Ingon siya, dunay duha ka issues nga present sa incident, ma'am. Una, mental health issues sa involved na minor caused by problems at home, inside sa school, bullying, unfair treatment by teachers to students, mga biases. Second incident, security infrastructure sa academic institution. No fence, lack of security personnel, no implemented safety protocols. In connection sa number 1, above, ma'am. Gi-explain ka na Conspol. Oy, na? Ingon siya, ang dapat intervention sa school, duna untay well-trained gyud nga mental wellness practitioners nga maoy mag-implement sa mga programa addressing the mental health concerns sa mga kabataan. Mo invest gyud unta ang school niini. Number 2, kaning security infrastructure. Strengthen sa kapulisan ilang presence sa schools, but they cannot do this alone. Correct. Ang Parents Teachers Association, ma'am, mo take part ani. Very good. Nice, good, no? I-organize o i-implementar gyud unta nila ang Parents Patrol. Karon ka na adin. Karon ka maghimot ang Parents Patrol. The police should train them on patrolling and information gathering. Si police kuno, ingon si Kusel Polabra, si police should establish security protocols in schools and implement active shooting drills. Sama nga dunay earthquake drill. Ibansay-bansay ang school sa mga butang nga buhaton kung dunay active shooting nga mahitabo sa eskwelahan. Nakoy bag-ong learning karon. Karing Parents Patrol. No? Kanibitong general PTA presidenta. Every now and then ako huna-huna na sa eskwelahan. Unsa pa may buhaton? Inana, no? But now, tungod sa inyong interaction, salamat kayo, Konsehal Apo Labra, no? Naagyo tayo i-organize o i-implement no na Parents Patrol. Ana, murag
duol siya sa katong suggestion kaganina nga katong homeroom officers nato mutabang sa ilang room no nga mag-check sa bag, mag-guide sa mga students ana. So kani lahi sa ding parents patrol no. Mura kinahanglan jud ko mag-interview ni Kapa ani Cons Polabra bahin ni ini. Salamat kayo Consial Polabra sa imong interaction. Okay? Another is kaning giingon ni Leo Caballero diha sa sitio Manga, Punta Princesa. Ingon siya, good morning. For me lang kay grabe ang trauma nga nasinati karon. Dili lang sa mga students, samutsad ang parents. For example, akong mama mahadlok na siya pa eskwelahon ako mga manghod tungod sa panghitabo. Na paranoid na siya pasudlon ako mga manghod sa eskwelahan, which is very true. Wala gyud ginikanan mag-wish ka na may tabo nga bati. No, ang ginikanan always gud na nga maglabad ang nga asa nakahato na naabot ta magkato sa eskwelahan or unsa ka orasa mo abot ingon ana no. So kana nga feeling sa ginikanan di na mawa jud no. Mao na gid na nature na gid na nato mga ginikanan. Mauna nga agyud tay mga interventions nga ato nga buhaton no. Karon napadi ay no si Konsihal sa Barangay Hipodromo ang Bea Alonso ng Cebu, Konsihal Mayan Agipo. Ingon siya, for me, Konsi, the response should not be limited to simply adding more security guards. Schools, parents, barangays, and government agencies should work together on prevention, early intervention, and emergency preparedness. And honestly, the discipline inside the school or classrooms should be prevented or taken against the teachers kay second parents man ka sila. So dapat same sa atoa sa una nga mabunalanta sa teacher basta magpabadlong sud sa classroom. That is part of intervention at unang giputol ang sungay sa students. ang problema sa dato ani kunsno kay gamayng kusi lang karon di para sa una no. Karon agoy wa na social media na sa una sa ato panahon. Sa una panahon hadlok pa ta makitag maestra oy labi lang nakasa. Okay, labi na sit on the air o sa panadiha. Pero murag wala ra gito nato sa una. Karon daghan na magid kaayog factors. Daghan na kaayog naka-influence sa ato mga bata. Muna nga ay nako, no so kana kinahanglan gyud tag naatay concrete gyud nga plano inubanan sa eskwelahan, ginikanan, mga estudyante, mga maestra, the barangay concerned also. Karon sa di pa nato tiwason inyo mga interactions, balik ta sa rekomendasyon alang sa maayong dagan. Natay pilot testing, no? Pagsugod una pinaagi sa pagpatuman sa kaning strict nga pag-check sa bag, kaning paggamit sa metal detectors, pila ka adlaw sa mga ganghaan aron makita ang sitwasyon sa traffic o pila ka minuto ang mausik matag estudyante. No, kung atong i-implement kaning metal detectors or kanang stricto jud no nga pag-check sa mga kagamitan sa estudyante, atong tan-awon kung ang traffic situation o pila ka minutes or seconds mula sa usa ka estudyante. No, so ang kombinasyon sa security o guidance. Ang seguridad dili lang matapos sa screening. Kinahanglan kauban niini ang mas lig-on nga guidance counseling program o mental health support aron matubag ang gamot sa mga tensyon sa sudyod sa eskwelahan. No, so ang kaning mental health support sa una mura wala man gyud nato sa una no, pero karon important na gyud kaayo siya. No, dili siya angay nga baliwalaon. Ang kamahinungdanon sa psychological first aid alang sa mga nakasaksi sa krimen o sa mga estudyante nga nagatubang og depression o bullying. No? Arita sa responsibilidad sa mga ginikanan. Pagbantay sa mga gamit sa balay. Armas mana, hait nga hinagiban, o pagmonitor sa kalihukan sa inyong mga bata sa balay o kanang magipangtan-aw nila sa ilang mga cellphones, no?
ang CIT University naka siya nga na ni, nag-send og message sa mga GC, sa mga parents. Nindot kaayo ang message ni Junior High Principal Ma'am Romero. No, ingon siya, as part of our safety measures, we encourage you parents to check the contents of your children's bags before they leave home each day. This simple practice can help discourage students from bringing sharp objects, weapons, or any other items that could potentially harm themselves or others. We understand that this may seem like a small step, but your involvement at home plays an important role in maintaining safety at school. A quick bag check can serve as a gentle reminder to students that bringing dangerous objects to school is not acceptable and that everyone has a responsibility to help keep our school community safe. Oh, kani napod sila'y message to parents. We also encourage you parents to talk openly with your children about the importance of making safe choices, resolving conflicts peacefully, and immediately seeking help from a teacher, guidance counselor, or school administrator when they feel threatened, bullied, or involved in a conflict. Nindot jud no nga kung atong mga estudyante open, no? Naa sila'y mahimo nilang mabalik to nga time nga the schools serve as their comfort zone, 'di ba? Ingon si may pagpaminaw ni Konsehal Paul Labra and ato ang Capcons diya sa Barangay Labangon, Vic Bendia. Salamat kaayo sa pagpaminaw. Ni message kay si Cons Paul Labra. Ingon siya, gibasa gyud oy, abi nako ma'am, og mo guide rato nimo sa imong discussion sa issue ma'am. Audience participation gyud ay format ma'am. Ana, oy, important gyud kay Konsehal Paul Labra ang inyong mga panahom. Your opinions matter regardless kung unsay posisyon sa kinabuhi ana, no? So balik ta sa ato ang mga interactions. So kani niingon si Neil Elias. Ingon siya, aside sa magpa-regular psychosocial test sa mga estudyante, asa gikan ang mga bata og pusil maunay dapat masolusyonan. Usapon na, no? Sakto sad. Kasagaran cases kay gikan sa mga parents or relatives nga guard or police or kanang naa sila'y kaila no nga ang trabaho mo na ay access sa mga pistula. Dapat criminal offense na ang negligence of firearms handling. Sakto ba ang term? Ingon siya. Aron mas is-safety sa tagtungod sa pusil ang ilang mga armas. Di justifiable ang suspension ug ang pag-relieve sa post. Kahibaw silang delikado ang pusil, gisaya-saya ra. Nanguan ka na, oy. Nangasaba ka na, oy, no? Naapotay laing interaction sa atong umaabot kung si Jano Abelia. Ingon siya, ang responsible social media usage. As much as possible, think before you click. Di ba? Pirmi magina natong pahimangno. Labi na kaning nanamaguta sa social media era, digital era. Think before you click yun. Ang kinimanggong pag-share nato o violent graphic content, makahatag good na og idea. So abang mga estudyante, hilabi na sa mga estudyante nga dali matintal. Kana bitang weak mind, weak heart, no ana. Mauna dapat dili nato isayon-sayon ra og share. Kini mga paghitabo sa mga pipila kahigayon. Himuon na nato kining lesson para makamugna ta og mga ways unsaon nato sa pag-improve ug unsaon nato para dili na kini mahitabo in the future. Usahay kay dako pod nga tabang if magkondakta og mga survey sa mga estudyante bahin niini. Og labaw sa tanan, atong dakong paghinumdom nga ang safety is everyone's responsibility. Murag mao gini ako ang kanang sentence of the day. No, safety is everyone's responsibility or safety is a shared responsibility. No? Dili lang kay usara
gikan sa parents to teachers to government, kitang tanan na ay dakong pagtubag ni ini. Nindot kaayo ang interaction ni umaabot ko sa Jano Abella. Naputay another interaction usa ka maestra, akong former maestra sa St. Mary's Academy. Maestra pud gyapon siya karon, but nakalimot ko kung asa na school. Ingon siya, posible ana Grace no kay pressure sa parents. Maong na-upset siya nga gi-reject ang iyang gisubmit sa teacher. Mahadlok siya nga makasab-an sa parents nga mogamay iyang grades tungod ato. No kana mo nang kita parents nang let us be kana sana appreciative no sa effort sa ato mga estudyante. Kadi ba pud lali mo eskwela, di ba? Ano nya ato ra silang kuanon. Let's appreciate them, encourage them to do more and celebrate small wins. Magka-taas ka nig score, palitan baro ni mog something o mga ombaro mog lami nga ganahan siya ingon ana no. So ingon si Dan tuas tumban ato ang staff diha sa Barangay Punta Princesa. My opinion cons, dapat istrikto na jud ang mga school, especially sa guard, magbantay sa safety nila. Mga student kausahay relax raman good na guard, magbantay sa gate, dapat rikisahon jud na. Nya kanira bang usahay pud no? Nya usahay ka ng kadiutra. Nya after mahilom na gani ang issue, mahilom na ang topic, di na dayon no? Di na ipadayon no. So kana ingon si Konsegal Marian Caballero Maravillas diha sa Barangay Punta Princesa, my 2 cents, Mars. Let's keep the lines of communication open with our children. Talk to them, listen, and take their worries seriously. To our children, you don't have to carry everything alone. Very nice. I like it. Talk to someone you trust. A simple conversation today can make all the difference tomorrow. Kana. Kani si Konsehala Marian Caballero Maravillas, kuan pod ni siya. HR and registrar diha sa Colegio del Santo Niño, diha dapit sa City Hall, no kana. And last natong interactor kay we are very pressed sa time no, gamay ra man gyud tag oras, usa ka oras ra man ni. Ang last natong interactor usa pod ka maestra. I think maestra ni siya sa, if I'm not mistaken, Basak sa Nicolas no. Sa eskwelahan diha. Ingon si Myla Caballero, my thoughts on this is that this happened because of the influence of online games. For me lang ha, kay nagvideo siya sama og nagduwa siya sa online. Feeling nako addicted siya ani sis. Unya, mao na iyang gisunod without knowing it ba. Taon nga naay mga innocent nga luoy kaayo nga mga naamong. Luoy mga gidikanan sa mga naamong. Dapat kita gidikanan, kita aware og unsa ang mga gipangbuhat sa ato mga anak kay dili na angay pasagdan ang mga batan-on karon, especially daghan kaayong temptation sa social media. Sakto ba niya sis? Og gibana-bana sa gud nato og og ubanan sa day nato og pag-ampo kay ang world karon naa na gyud ta sa taning. Grabe bitaw no? Kanang murag kuwang sa jud siguro ta og spiritual formation no, aside sa mental health, aside sa physical safety, security, ubanan jud nato og spiritual formation. Naaman tay mga kaparian, naaman tay mga kapilya, naaman tay mga simbahan. Let us also take ilang tabang, no? Mga ipotagtabang nila as part na sa spiritual formation sa ato mga batanon. Ato baron silang i-engage into youth encounter. Dili na pud mosud ato mga SK, no, to make more activities kanang maka divert sa attention sa ato ang mga estudyante. No nga di na lang magsige games sa cellphone. Ingon ana, una minaw na to karon ang staff ni Konsehal Mikel Rama. Ambot o sa tinudgahan ani niya basta siya si kuan. Ang ingang di ko kabasa sa mga Oliesor Kuya. Ana, daghang kay salamat sa mga naminaw diha sa opisina ni Cebu City Councilor Attorney Mikel Rama.
Of course, ti Councilor Paul Labra nga always naminaw og pagsigig hatag interaction nato diri sa Bantay Radyo Cebu. Most especially diri sa chika og advokasya. So mo kana no, daghang kay nga salamat ang ato na lang ani natay mubo nga pahinumdum para sa kaayuhan sa tanan no nga kining mga panghitabo nasama ni ini kaning nahitabo na dito sa Zamboanga o sa mga previous pagyud nga mga nahitabo nagpahinumdom kanato sa kaimportante sa pagpakabana sa usag-usa. Mao gyud na ato ang tagline diri sa chika og advokasya no nga importante nga magpakabana gyud ta. No? Kung ikaw o bisan kinsa nga imong nailhan nag-agi og kalisod sa emosyon o hunahuna, ayaw pagduha-duha sa pagpangayo og tabang sa mga profesional o sa guidance office sa tunghaan. Our goal is not to create fear or distrust, but to prevent accidents, protect our students, and promote a culture of care and responsibility. No, every student deserves to come to school feeling safe and protected. Kaya ato ba yan ng second home, di ba? And this can only be achieved through the cooperation of the different sectors. Maestra, ginikanan, estudyante, eskwelahan, o barangay. Apil na ang atuang mga opisyalis, whether barangay, city, munisipyo, hangtod na sa national level, no? Kana duula pila raman ang pag-ingon og wow, good job. Bitaw. Dali rasad sa oras oy. Wa gyud tay mahimo ana like ka, maura gyud na ang ato ang kaning kuan, ato ang oras o sa ka oras ra gyud. No, so karon wa na gyud tay igong oras. Daghang kay salamat sa tanang mga naminaw nato karong orasa, karong adlaw diri sa chika og advokasya. Daghang salamat sa tanang nagtan-aw, naghatag og interaction, mga naminaw sa chika og advokasya. Kay dili lang dinhi natapos ang atuang advokasya sa usa ka safe, sa usa ka luwas, healthy nga eskwelahan, a collaborative school no diri sa atuang nasod. Sugod pa lang kini sa atong paglihok sud og gawas sa radyo. Daghang salamat sa pag-uban namo karong adlaw sa chika ug advokasya. Hinaot nga ang mga pagtulunan nga inyong nadawat, inyong madaladala bisan asa kamo moadto. Mag-uban ta usab matag Lunes hangtod sa Huwebes. Ugma magkita na pud ta, maminaw na pud ta ugma alas 12 hangtod 1:00 sa hapon. Sa ngalan sa hiniusang puwersa sa El Nuevo Bantay Radio, sa atong CEO Engineer Gigi Sanchez, sa atong Vice President for Admin, Attorney Michael Sanchez Zabaliero, sa atong Station Manager June Carillo, ug sa akong partner technician Kenon Siniza, kini si Kabantay Grace Baquero nga nag-ingon padayon sa pagpakabana. Ug kini ang chika ug advokasya. Mayong hapon. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Hour service Bantay Radio brings you the local and national issues across the land, reaching over 10 cities and municipalities, simulcasting 3 frequencies on the AM band. El Nuevo Bantay Radio, El Nuevo Bantay Radio. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino